Ang heroin ay isa sa mga pinakakinatatakutang droga sa mundo ngayon. Ngunit mahigit 100 taon na ang nakalilipas, isang malaking kumpanyang Aleman ang nagbenta nito bilang karaniwang gamot sa ubo. Kahit sa mga bata, mayroon itong magandang pangalan, heroin, mula sa salitang heroin. Sinubukan mismo ng mga manggagawa sa laboratorio ang bagong gamot at inilarawan ng isang malakas na pagdaloy ng enerhiya at pananakit ng puso. Kaya naman nanatili ang pangalan. Inireseta ito para sa mga sakit sa baga, trangkaso, sakit ng tiyan at sakit sa puso. Sa loob ng 15 taon, ang parehong kumpanya ang nagsusupply sa merkado ng halos 1 toneladang purong sangkap bawat taon. 1 taon lamang matapos itong ilabas, lumitaw ang mga unang adik. Pagkalipas ng 10 taon, naging malinaw, ang drugang ito ay mas nakakahumaling kaysa sa morphine, ang drugang dapat sana ay gamutin nito. Hanggang 1912, ang mga patalastas para sa substansyang ito ay nakasabit sa mga display ng parmasya sa tabi ng mga bitamina na may mga larawan ng nakangiting mga bata. Hindi ito kathang-isip, ito ay isang napatunayang katotohanan sa kasaysayan. Kalaunan ay natuklasan na kapag nasa katawan na, ang substansya ay nagiging morphine, ang mismong drug ang sinasabing pinoprotektahan nito. Ininom ng mga tao ang mas malakas na morphine, iniisip na nakakagamot lamang ang mga ito. Itinigil ang produksyon, ngunit huli na ang lahat. Kumalat na ang substansya sa buong mundo. Malaya pa rin itong ibinibenta sa mga batikan ng Alemanya hanggang 1958. Kalahating siglo matapos itong matuklasan. Bakit mabilis na tumatagos ang heroin? Mas mabilis nitong natatagos ang proteksyon na harang sa pagitan ng dugo at utak kaysa sa halos anumang ibang substansya sa planeta. Kapag naroon na, kumakapit ito sa mga pleasure zone. Ang utak ay tumatanggap ng joy signal na 10 beses na mas malakas kaysa sa anumang natural na pinagmumulan tulad ng pagkain, tagumpay, o yakap ng mga mahal sa buhay. Sa paulit-ulit na paggamit, sinisimula ng utak na supalan ng ilan sa mga pleasure zone na ito. Literal na binabago nito ang sarili sa substansya. At ngayon, nang walang solusyon, hindi na makakaramdam ang isang tao ng ordinaryong kagalakan. Sa loob ng ilang linggo, hihinto na ang katawan sa paggawa ng mga joy hormone ng mag-isa. Nakakalimutan nito kung paano maging masaya nang walang tulong mula sa labas. Hindi na ito isang pagpipilian, kasalanan ito ng katawan. Mas mabilis na umuunlad ang addiction sa isip kaysa sa katawan. Minsan, sapat na ang 2 o 3 paggamit para patuloy na humiling ang utak ng paulit-ulit, pinapatay ang lahat ng nakakasagabal dito. Ang high ay nawawala sa paglipas ng panahon. Naglalaho ito na nagiiwan lamang ng isang layunin, ang maibsan ang sakit ng kawalan ng solusyon. Ang tao ay hindi na nag-iiniksyon para sa kasiyahan, kundi para lamang maging normal ang pakiramdam. Karamihan sa mga adik ay naniniwala hanggang sa huli na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Pagkatapos ng ilang linggo, napagtanto nila na hindi ito ang kaso. At sa puntong yun, halos huli na ang lahat, ang bitag ay naputol na. Maingat at walang awang sinisira ng heroin ang katawan. Nasusunog ang mga ugat dahil sa patuloy na pag-iniksyon, nababalutan ng mga sugat na hindi gumagaling ang balat at nabibigong labanan ng mga depensa ng katawan ang mga karaniwang impeksyon. Ang hepatitis at iba pang malulubhang sakit sa dugo ay naililipat sa pamamagitan ng maruruming karayom. Hindi bihira ang mga impeksyon, ngunit karaniwan na. Marami ang napupunta sa intensive care unit bago pa man ang kanilang unang overdose. Mabilis na nagbabago ang hitsura. Nagiging kulay abo at lumulubog ang balat, nadudurog ang mga ngipin, ang mga mata ay palaging bahagyang nakapikit. Ang taong dating kilala mo ay nagiging hindi na makilala sa loob ng ilang taon. Lumalala rin ang utak, pamina ang memorya, imposibleng mag-focus at nagsisimula ang mga halusinasyon. Sa mga huling yugto, ang isang tao ay maaaring umupo ng maraming oras sa isang ganap na pagkatulala, buhay, ngunit parang wala ng buhay. Bukod dito, ganap na pinapatay ng heroin ang gutom. Huminto sa pagkain ng mga tao. Ang pagbaba ng timbang na 20 hanggang 30 kilo sa loob ng isang taon ng aktibong paggamit ay hindi isang eksepsyon, ngunit isang karaniwang pangyayari. Kahit na maiwasan ang overdose na mapalad na sa sarili nito, ang matinding pagkalason ay nag-iiwan pa rin ng mga hindi na mababagong marka sa pag-iisip at mga panloob na organo. Halos imposibleng gumaling ng walang pagdurusa. Ang average na inaasahang haba ng buhay para sa aktibong addiction ay 5 hanggang 7 taon. Hindi dahil sa malas, kundi dahil hindi talaga kayang tanggapin ng katawan at utak ang ginagawa sa kanila. Bakit napakahirap itigil ang paggamit ng heroin? Dahil ang withdrawal ay hindi lamang isang pakiramdam ng karamdaman. Ito ay isang pisikal na sakuna na nagsisimula ilang oras lamang matapos ang huling dosis. Pananakit sa buong katawan, pananakit ng katawan, pagsusuka, insomnia, isang pakiramdam na parang nasusunog ang balat mula sa loob. Hindi ka mahiga o makagalaw. Ang unang 3 araw ng walang dosis ang pinakamalala. Ang mga gumagamit ng higit sa 1 taon ay halos hindi na ito kayang mabuhay ng mag-isa. Ang ilan ay gumagawa ng matinding hakbang sa panahong ito para lamang matigil ang hindi matiis na mga sensasyon. Kahit na lumipas na ang mga pisikal na sintomas ng withdrawal, nananatili pa rin ang pananabik sa isipan.
Ito ay nananatili ng maraming taon. Anumang pamilyar na amoy, lugar, o mukha mula sa isang nakaraang buhay ay maaaring agad na magdulot ng matinding pananabik. Kapag hamupa na ang mga talamak na sintomas, may mga linggo ng panghihina, depresyon, at kumpletong kawalan na naghihintay. Ang katawan ay dahan-daang bumabawi. Ang utak, mas mabagal pa. Kung ito man ay bumabawi. Hindi lang ito basta hindi ka nais-nais. Sinasabi ng mga doktor na ang tindi ng acute withdrawal ay maihahambing sa matinding pagkalason at sabay-sabay na pagkabali ng ilang buto. At lahat ng ito ay walang anumang pampawi ng sakit. Kaya naman 70% ng mga taong walang seryosong tulong medikal ay bumabalik sa paninigarilyo sa loob ng unang 3 buwan pagkatapos huminto. Naaalala ng utak ang lahat at patuloy na ipinapaalala ito sa iyo. Posible bang makawala sa addict sayon sa heroin? Sa teknikal na aspeto, oo. Ngunit ang mga estadistika ay malinaw, karamihan sa mga tao ay humihinto sa pagbabalik sa dati. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ang kanilang mga utak ay permanenteng nabago. Ang bahagi ng utak na responsable para sa kagalakan at paggawa ng desisyon ay literal na na-reprogram para sa droga. Kahit na matapos ang mga taon na wala ito, tumutugon ito sa mga pahiwatig mula sa nakaraan na parang walang nagbago. Ang pagbabalik sa dating kapaligiran ang pinakamabilis na landas sa pagbabalik sa dati. Yaong mga pagkatapos ng paggamot ay muling nakakasama ang parehong mga dating kaibigan at sa parehong mga lugar ay halos hindi maiiwasang bumalik sa dati. Hindi ito isang opinyon, ito ay datos. Isa pang brutal na katotohanan, pagkatapos ng isang panahon ng pag-iwas sa droga, ang sensitivity sa droga ay tumataas ng husto. Ang isang dosis na dati ay maaaring tiisin ng isang tao nang walang mga kahihinatnan ay maaaring makamit pagkatapos ng isang pahinga. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang isang 3 na mga nakamamatay na overdose ay nangyayari sa mga unang linggo pagkatapos umalis sa isang klinika o bilangguan. Nawala na ng katawan ang karaniwang katatagan nito, ngunit nananatili ang pagnanais. Ang mga nakakapaglaya ay nagsasabi ng parehong bagay, posible, ngunit ito ay isang pakikibaka araw-araw sa buong buhay mo. Araw-araw, isang hiwalay, malay na pagpili. At ang isang masamang araw ay maaaring maging huli mo na. Ang heroin ay isa sa ilang mga sangkap na halos hindi na umiiral ang konsepto ng isang dating addict. Mayroon lamang mga taong nananatili sa kasalukuyan. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.